Mga tol, meron akong gustong bigyan ng reaksyon, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pero disclaimer lang ulit, itong ating gagawin ay hindi pag-atake sa kahit na sino mang individual. Meron tayong opinion bilang mga mamamayang Pilipino at malaya tayo dyan, entitled naman tayo as long as hindi tayo naninira, hindi tayo nananagasa ng iba kasi mali yun mga tol. Dapat maging mahinahon at maging magalang tayo. Ngayon, meron tayong pag-uusapan. Ito'y real talk daw. Sabi rito at shinare lang to, nakita ko sa FB. Real talk ni Kong Bong Suntay. Madaling maging matapang. Paano pag pinatulan tayo? Kasi mga kapatid, yung mga ganitong argumento, ito yung ito yung naratibo. Unang-una ng mga malalakas na bansa. Takutin, mga tol. Hindi ko na magbabanggit kung sinong bansa. Takutin yung kalaban para hindi na siya lumaban. At kung gano'n, mga kapatid, malaking tipid yun para sa'yo. Unang-una, hindi ka nagagastos ng missile, hindi ka nagagastos ng military, hindi na magkakagera. At the same time, panalo ka. Takutin na lang yung kalaban mo para sumuko na lang. Bakit ko sinabi yun, mga tol? Eto, panoorin at pakinggan natin, mga kapatid, at bigyan natin ng reaksyon at opinion. Again, disclaimer, hindi po ito pag-atake sa kahit na sino man, no? Kung gusto natin, mga kapatid, takpan na lang natin yung mukha para wala tayong inaatake. Baka kasi magkaroon ng misinterpretation yung iba diyan di ba? Pakinggan lang natin, mga tol, no? Tapos bigyan natin ng reaksyon. Okay, samahan niyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, so ito na, ipe-play ko na. Madali kasing maging matapang. Ang problema, paano kung tayo papatulan? The military capability of China is very vast. They have between 1,200 to 1,500 fighter planes, including 4th generation fighters, J-10, J-16, J-7 variants, and 5th generation J-20. So dito parang iniisa-isa kung ano yung military might ng China, which is, mga tol, hindi naman tayo pinanganak kahapon para hindi natin malaman yan. Alam natin. Alam natin bilang mga Pilipino na talagang malakas ang China. Mas malaking bansa sila kaysa sa atin. Kaya nga, mga kapatid, anong logic para pagbintangan tayo ng China na tayo ang troublemaker? Anong logic, mga tol, para pagbintangan tayo ng China na tayo ang bumabangga sa kanila? Diba? Alam natin, mga tol, yung military capability ng China. Diba? Tuloy natin. Yung ating pong ginagamit na Korean-made na eroplano, baka pagka nadaanan ng fighter plane ng China, hindi na kailangan na gagamitan ng missile, baka bumagsak. They have around 7 to 9,000 tanks, 4 active aircraft carrier, 6 conventional submarines, 12 nuclear-powered ones, 10 ballistic missile subs. Tayo, bangka lang, may mga katig pa. Totoo yun, mga tol. Totoo yun. Mga kapatid, kung usapang one-on-one, kung usapang mano-mano, baka nga naman talaga madurog tayo, mga tol. Pero yung mga ganito kasi, mga kapatid, is paraan mismo to ng China eh. Ito yung art of war nila. Diba? Para hindi na pumalag yung kalaban, pinakamadaling paraan, takutin mo. Kasi pag yan natakot, hindi na yan papalag. Makukuha mo kung ano man ang gusto niya. O gusto mo. Kasi ganun, mga tol Kapag itatanim natin sa ating isipan na baka tayo patulan ng China, baka tayo girahin ng China. Well, sinasabi ng iba, well, be realistic. Pero mga tol, ano ang kapalit? 'Di ba? Ano ang kapalit? Huwag na tayong kumibo. 'Di ba? Huwag na nating igiit yung ating karapatan kasi baka girahin tayo ng China, mga tol. Anong kapalit? 'Di ba? Yung West Philippine Sea, yung 200 nautical miles exclusive economic zone, which is by international law, ayon sa international law, merong karapatan ng Pilipinas mag-exploit, mag-explore, mangisda, kuhanin yung mga likas na yaman na hindi natin magawa ngayon dahil pinipigilan tayo, hinaharang yung mga barko natin ng China. Kapag tayo ay hindi kumibo dahil itinanim natin sa isip natin na masyado silang malakas, wag natin silang palagan, baka girahin nila tayo. Anong mangyayari? Baka isang araw magising na lang tayo. Yung Scarborough Shoal, isang malaking isla na yan, isang malaking military base na ng China. Hindi lang yan, mga tol, baka yung
yung Ayungin Shoal, wala na din yung BRP Sierra Madre nabubulok. Isang malaking isla na rin yun ng China. Man-made island ng China na military base. Yung Sabina Shoal, Skoda Shoal, o baka mawala na rin pati Pag-asa Island. Yung mga Pag-asa Cay, mawala na rin yan mga tol. Military base na rin ng China yan. Baka magising tayo isang araw, probinsya na tayo ng China mga tol. Yun ang problema. Kasi tinatanim natin sa isipan natin, baka girahin tayo, baka girahin tayo. Well, ulitin ko mga tol, hindi po tayo nakikipag-away at hindi tayo naghahanap ng away, hindi tayo naghahanap ng gera. Kasi kalokohan yun. Alam naman natin wala tayong laban sa kanila eh. Hindi naman natin pwedeng asahan dahil andyan ng Japan, andyan ng US, tutulungan tayo. Hindi mga tol. Kita nyo yung Ukraine, kahit tinutulungan sila ng EU, tinutulungan sila ng NATO, tinutulungan sila ng Amerika, kita nyo kung paano sila dinudurog ng Russia. Imagine nyo na lang mga tol, yung mga maliliit na bata. Imagine nyo na lang yung ating bansa kung mauuwi tayo sa ganun. So hanggat kayang iwasan, iiwasan natin yan. Pero yun ba'y dapat manahimik na lang tayo? Wag na tayong kumibo, wag na lang tayong magsalita, hayaan na lang natin sila. Halimbawa, nakakakita tayo ng mga wina-water cannon ng mga mangingisda. Ito ba yung isasalpak natin sa isip natin? Teka, wag tayong magsalita, wag tayong sumagot sa kanila, wag natin silang kondinahin, baka patulan tayo. Ganun ba yun? The People's Liberation Army numbers between 1.7 to 2.2 million. At kaya ko lang ito nabanggit dahil nga I believe we have to proceed with caution. And if there is a diplomatic way to resolve the problem, then we should do it. Tama siya. Sinasang-ayunan ko yun. Kung merong diplomatic way para maresolba etong etong issue na to, mas maganda yon mga tol. Pero, merong pero. Ang diplomatic way, mga kapatid, ay hindi yan one way. Pakinggan ninyo itong sasabihin ko. Hindi yan one way. Two way yan lagi. Gusto natin ng diplomasya, dapat gusto rin ng diplomasya nung isang panig. Gagets ninyo? Kasi mga kapatid, kung tayo lang ang gusto ng diplomasya pero hindi yan gusto ng gusto nating kausapin, walang mangyayari. For example, mga tol, napakarami na nating diplomatic protest ang ipinadala sa China. Ang tanong, meron ba silang tinugunan? Diba? Nakikiusap tayo mga tol na irespeto nila ang international law, irespeto nila ang UNCLOS, ang West Philippine Sea 200 nautical miles exclusive economic zone. Sa Pilipinas yan, meron tayong karapatan. Tanong, pinapakinggan ba nila tayo? Sabi ko ulit, ang diplomatic way o diplomasya, hindi yan one way, two way yan. Diba? Kailangan makipag-usap tayo sa kanila at kailangan kakausapin nila tayo ng nagkakasundo. Hindi yung tipong nagkakasundo lang sa usapan pero pagdating sa karagatan, iba ang nangyayari. Kasi maraming beses na tayong nakikipag-usap sa kanila, makikita pa natin, nagkakamayan yung DFA natin at saka yung mga foreign ministry ng China, nagpo-photo op sila, nagpipicturan, pero pagdating sa karagatan, nandoon pa rin. Yung mga mangingisda natin, tinataboy, BFAR natin, wina-water cannon. Yung Coast Guard natin, wina-water cannon, nire-radio challenge. Ano nangyari dun sa pag-uusap? Diba? Tuloy natin. Nabanggit kanina, wag na natin idaan sa military na away, sa ekonomiya na lang. If China decides that all Filipinos working in China should be repatriated back to the Philippines, what will happen to all those people working in China? Isa ulit, sabihin nating pananakot mga tol. No, isa ulit pananakot yan. China decides that dito na lang po sa atin, we know that almost 70% of the Philippine economy are controlled by Filipinos of Chinese descent. So I believe that na kailangan talaga ng masusing pag-aaral at mag-ingat rin sa ating sinasabi. While I don't want to be perceived as being pro-China. Ako po ay gusto ko lang maging... Well, hindi ko naman sinasabing pro-China si Sir Kong, no? Si Kong Suntay, hindi ko naman sinasabing pro-China siya mga tol. At wala naman sigurong may nais na mabansagang pro-China mga tol. Pero tulad nga nung sinabi ko kanina, tignan din natin. No, tignan natin ano ba ang ginagawa natin. Kulang pa ba mga kapatid yung sumalo tayo ng pangwawater cannon? Tayo lagi yung nag-a-adjust, wag na tayong sumagot.
Kasi yun na nga lang ang ginagawa natin mga tol pananalita na nga lang Una-una mga kapatid, never tayong sumagot sa pamamagitan ng pangwa-water cannon din. Wina-water cannon tayo ng China, never tayong gumante ng water cannon. Ginagamitan tayo ng marahas na pagbangga sa ating mga barko. Hindi natin sila ginagantihan. Tumatakbo nga lang tayo, kaya nga para tayo mga duwag 'Di ba? 'Di ba yan yung tawag ninyo sa PCG mga duwag, 'di ba? Ngayon, eto na nga lang yung ginagawa ng ating bansa ihayag sa buong mundo kung ano yung ginagawang aggressive, coercive action ng China dito sa West Philippine Sea. Pati ba naman yun mga tol, kailangan pa nating i-adjust? 'Di ba? Tuloy natin. Being realistic. If we as being pro-China, ako po ay gusto ko lang maging realistic. If we think that the US will defend the Philippines in case, we might be up for a big surprise because I doubt it if the US will come to the defense of the Philippines. I love our country and I don't want us to be, I don't want to see this country go down the wrong path. And I want us to tread carefully. Dahil we have to choose the fights that we want to go into. We cannot be remiss in our duty. If we want to protect the Philippines, then let's protect it. Kanina nabanggit ng ating kasamahan Congressman Nabante that China should respect us. But respect is not asked, it is earned. And I think Respect is not asked, it is earned. Mga kapatid, hindi daw dapat tayo nakikiusap na irespeto tayo ng China. Kailangan daw ma-earned natin yan mga tol. Naku po, biglang sumakit ang ulo ko dun Tuloy natin. we will earn it if we show that we deserve that respect from these other countries. Makukuha daw natin yung respeto kung ipapakita natin na deserving tayo para sa respeto. So ano ang kailangan nating gawin para maipakita natin sa ibang bansa na deserve ng mga Pilipino ang respeto? Kayo na lang ang sumagot mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.